Nakaharap na naman ni Wesley ang isa sa mga nagpapahirap sa kanyang player na si Alireza Firouzja ng France. Siya po ang ka-teammate ni MVL na sinasabing kontrapelo ni Wesley. No? Mga taga-France, hirap si Wesley. Pero this time, sa final day ng rapid section, no choice si Wesley kung hindi salubungin ito dahil nga sa round robin. Ayan, at pagkatapos nating i-analyze ito mga kamatsas, susunod agad natin ang isa pang matindihan na talagang nagpayanig ng torneyong ito. Yan po, no? Pero bago yan mga kamatsas, ilipat ko muna kayo sa Internet Chess Club. Ito po yung puzzle ngayong araw, pero yung kahapon muna tayo. Yung kahapon muna, sagutan muna natin. Ayan, okay, ito po yon. It's white to play. Ano kaya ang dalawang tirang ginawa ni Kamsky na nauwi sa pagkamatsas ang black? Congratulations po Check. sa mga nakakita ng Queen F4 check. Obligadong umiwas sa H5 at ayun, may salubong ng Bishop sa E2. Walang kawala ang Black King Matchas. Okay, napakaganda po ng mga puzzles dito sa Internet Chess Club. No? Mag-download na po kayo. Free lang ang paggawa ng account, downloadable sa Play Store at App Store. At ang site link ay makikita nyo lamang sa description below ng video na ito. Okay po, no? Pasadahan na kagad natin. Pero bago yan, ongoing po ang registration ng Kamatsas Online Summer Chess Clinic. May 12 na po magsisimula yon. Ang deadline of registration ay May 11. Habol na po kayo mga kamatsas. Isali nyo po yung inyong mga chikiting for beginners, intermediate, or advanced. Depende po sa level ng player. At nako, grab your opportunity. May 12 to May 31. 3 times a week ang session mga kamatsas. Okay po. Ang ginawa dito ni Firouzja nag D4. Knight F6 si Wesley. Knight F3. D5. Kasi dito po si Wesley mahilig mag E6 eh. Napansin ko sa kanya, no, Knight F6, E6 kapag D4 line. Pero dito, idiniretso ng D5. Baka Queen's Gambit ang papasukin. Pero hindi maka Queen's Gambit. Dahil inuuwi na ni Firouzja sa tinatawag, paborito natin to, London opening. Loan dito, loan doon. Kaya sabing paborito ng Pinoy daw, mahilig mag-loan. O Bishop F4 London at nag-Bishop F5. Grabe symmetrical London defense. Gayahin ko kaya to? Pwede Tinira ni Wesley. Nag E3, E6. Gaya-gaya lang. Putumaya. Knight E5. Ayun, isinentro po ang knight sa gitna kagad. Yan ang medyo kakaiba. Kasi po, madalas natin nakikita sa London proper ay yung C3, Knight BD2. Ayan, tinatalakay ko po yung mga opening sides, yung mga opening ideas sa ating summer clinic. So, join na po kayo mga kamatsas. Balik tayo sa Knight E5. Medyo unique ito, no? Pero bookline pa rin naman. H6. Grabe, no? Oo nga. Nahuli ko kagad yung idea ng Knight E5 nung tinira ni Wesley yung H6. Kasi po, may idea to play G4. Tapos mag-H4. Tingnan nyo nga naman. Halimbawa, mapatira dito, black. Tingnan nyo po, papakita ko po sa inyo. May G4, tapos, kapag nag-Bishop G6, susundan ng napakalakas na H4. Kukulungin ang Bishop. Kahit tumakbo yan dyan sa E4, mag-F3 lang naman, sasalubungin lang naman Malalagay sa malaking alanganin ang bishop po dito mga kamatsas, ganun pala yun, na obligado, magpapasingaw na lang, kakainin naman ng knight yung bishop, pangit ang king side, pangit, magiging butas-butas yung light squares dyan. Bishop D3, etc. mga kamatsas, no? Maraming kumbaga parang awkward na yung itsura ng position balik po tayo dito sa Knight E5. Kaya pala ginawa ni Wesley ay H6 para kung magbibitaw ng G4 si Firouzja, magbi-Bishop H7, may tatago ang safe kaagad. Pero G4 pa rin. Talaga. Bishop H7 at nag-Bishop D3. Ayan. Yan naman po ang lumalabas na novelty sa bakbakang ito mga kamatsas. Dahil ang old line, sinundan pa rin ng H4. Naka G4, naka H4. Ang idea, bibitaw pa rin ng G5 para makabomba kagad. At ayun. Ito po kasing ganitong klaseng tema ng London, medyo kakaiba. Ang nature ng London, makunat positional Pero itong London na ito ay aggressive variation. Aggressive, Bishop D3. Knight E4. Ayun. Ayaw ni Wesley makipagpalitan muna. Knight E4. Wala pa namang F3 na kayang paalisin yan kasi po may Queen H4 check ay malalagay po sa matinding alanganin dito. Kaya nag-H4 muna. Yun, inukupahan muna yung H4 square para pagka F3, walang i-slide ng queen doon.
at nag F6. So bago pa ikasa ito, inunahan na kagad ni Wesley ng putok sa knight E5 at umatras knight F3, C5, ayun, para bago po pakawalan ang knight sa C6, magkaroon ng mas magandang kaluwagan magamit yung sipon to pressure the D4 mga kamatyas. At yung queen din po ay nagbabalak na po pwedeng pumunta sa B6 at may pang-atake sa B2 at ma-pressure ang queen side. Nag-G5 at talaga, gigil talaga itong si Perusia kay Wesley. Gigil oh. Nag-C4, yun. Kumounter gigil. Pero dapat daw po ang tira, kalmado lang. Kalma. May kantang ganon, di ba? Kalma. Kalma. May ganong rap na naalala ko Kalma. Kalma lang, kalmado lang. Kumbaga cool ka lang. Knight C6 develop o pressure sa D4 tapos Queen B6, ganun pa rin ang plano. Pero ang ginawa po dito mga kamatyas, balik po tayo sa nag-C4 kagad Ayun nag-C4 Nag-C4 kagad. Hinain. Good move. Kain. Kain ulit. Kain. At nag-rook G1. Ayun. Hindi naman pala na-follow upan ng tumbok na idea. Kung sa bagay, ito po kasi Tore, under pressure, naka-pin kasi. Pero mas accurate po yung knight C3 para ipang-neutralize sa bishop na nangiilang. Ito pala nakakailang. So, knight C3. Okay, threatening knight takes bishop. Pero nag-rook G1. Okay, nilagay po sa G5. Para sa akin, hindi naman ganun kasama ang tira na yan. Pero bakit binad mo ba ng computer? Maselan. Knight C6, develop na. At nag-knight C3 at umatras si Wesley. Minentain niya muna yung kanyang sniper sa light square. At nag-A3. Ayun. Para pigilan po yung paparating na knight B4, mga ganon. O kaya, bishop B4, pin, queen A5. Okay, kaya yun nga lang bad move sa computer mga kamatyas. Ang tamang tira daw ay queen E2. Yan lang pala ang tamang blessing niyan, kumbaga sa bilyar. Blessing muna. Queen E2. Pero nag-A3 Okay, nailang sa B4 Queen B6. Ayun na nga, yung sinasabi ko kanina. So parang French defense ang setup, Tingnan niyo po, naka E6, naka D5, Sino yung mga marunong mag-French dito? Mga French player, opening o defense. Ayan, nagku-Queen B6, ina-atake yung B2 at nag-B4. Okay, talagang nag-decide na si Perusia na wala nang kaslingan, ang king nasa gitna na. Kung sa bagay, ang basihan niya rin, kung si Wesley nga di nagkakasling So gitna sa gitna na lang ang king. Kasi paano ko nasabing hindi na magkakasling? Alanganin na kung iaangat ang queen tapos dito magkakasling tapos ang shield ng king mo nakaganyan. Wala yan, babasagin lang yan. Ang bilis lang mabasag niyan. So tendency hindi na magkakasling ang white sa queen side. Okay, B4 Inenpasan capture ni Wesley. Takes at nag-rook to C8. Okay, talagang tapatan na mistulang mga cowboy ang kanilang mga king. Sino yung unang huhugot? Bang! Naalala ko yung mga palabas sa cowboy dati. Tapatan ng king at wala ng kaslingan. Rook C8. Atake po sa knight at nag-knight A4. Inatake po ang queen. Nag-queen B5. Ayun. Malakas ang loob ni Wesley mag-iisod ng pa-forward at patungtong sa light squares kasi nga wala na pong light square bishop ang puti. Usually kasi pag inaatake ng ganyan ng queen sa normal na sitwasyon, sa dami na po ng nakita natin, umaatras lang yan. Nagko-queen D8 lang or queen C7. Pero this time, ibang senaryo kasi. Wala na kasing light square Yun ang realization. Wala nang light square bishop dito ang white. Kaya okay yan. Yung mga pagganyan-ganyan. At kaya po pinorward ni Wesley, yung knight niya, dahadalhin yan sa A5. Para maka-atake sa B3, malakas yon. Yun ang sabi ni Wesley. Para daw malakas ang atake sa queen side. Paano yun, Wes? Okay, nag-knight dito mga kamatyas. At good move, napuri ng computer. Para depensahan. Alertado ka, tama yan. Sabi naman ni Stockfish, alertado raw Para early defense, kasi ito po'y weak Weak ang B3, aatakihin talaga. Susundutan talaga yan mamaya
pero nag-B6 muna. Sinecure muna ni Wesley na yung knight sa A4 ay talagang hindi makakatungtong sa loob ng teritoryo niya. Kasi annoying din yan kapag naka-knight C5 mamaya eh. Nag-queen H5 check. Ayun. Grabe. Nakakakabayan yung ganyan ha. Kumbaga ako unang titingin na check ako, parang annoying ano. Sa black ha, kinakabahan ako parang ibang dating. Oh, naka-atake, naka-check eh, pero sa computer po, bad move. Bakit? Ano accurate? Rook G3 ang accurate. Rook G3 and bishop takes H6. Oo nga no, pagka kinain sabay sundan ng check, kain yon. Mas gusto ko to. May kain eh. Oo nga no. Oh. Pero lamang pa rin ng black. Bishop takes H6 tapos knight takes D4. Grabe, may mga counter pala na ganon. Silipin lang muna natin. Wait lang po mga kamatsya bago natin tuloy. Na-intriga ako dito. Bishop takes H6. Kasi pag kinain po yan, may queen H5. Kitang-kita, bawi, di ba? Pero may counter knight takes D4? Magulo. May knight C2 check, di ba? O di kainin muna natin to. Bishop C2, Okay, pag nag-queen F3, threat ito, rook takes H6. Ayun, depensado rin naman. Okay, galing ano? Ang ganda. Medyo complicated ang dating pero swabe naman, smooth naman sa black kasi bishop pair, ang rook ay very active, queen, lahat ng pyesa aktibo eh. Ilang lang yung king nasa gitna. Okay, balik po tayo mga kamatsas sa ginawang dumiretso queen H5 dito si Perusia. At nag-king D7. Good move. Ina-attract na naman. Sige, chumek ka. Haharangan lang. Walang kasunod kapag chumek. Kaya, nag-knight C3 muna. Inatake muna ang queen. Okay? Sa kanila po kasing level, kapag may mga check tapos parang walang kasunod, hindi iniintindi eh. Parang medyo, walang kasunod eh. So, ba't mo pa itutuloy? Lalabas, check lamok lang yan. Yan ang tinatawag nating check lamok, mga kamatya. So, kaya nag-queen A5, nag-knight C3 muna, queen A5 umilag, at nag-knight D1. Ayun, nag-uumatras na si Perusia. Hindi siya makabitaw ng B4 kasi po may bishop takes B4 or knight takes B4. Hanging pa, nakapin kasi yung rook. So, hindi pwede mag-B4. Kaya, no choice, umatras na lang dito si Perusia. Bishop E7. Kumbaga parang dagdag safety lang sa Black King. Sinundan ng tore, pressure muna para di makagalaw po ang bishop at dito nag-rook G8 para ma-neutralize ang nanggugulo at uma-attacking pyesa. Okay? At nag-queen F7 pumasok, nag-rook F8. Paalis lang. Atras ulit, obligado. At ayun, dito po mga kamatsas, merong ginawa si Wesley nakakailang, no? Talagang pambasag ng konsentrasyon dito ng puti. Sige po, pakigis nyo yun. Yung nakakailang na tira na yon, sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Nag-knight B4. Yan, nakakailang yan. Kasi may knight D3 check, may knight C2 check, o di naman makain, may kain dun sa tore. Pero dahil sa pagkailang dito ni Perusia, tinuluyan na niyang ligpitin ang knight na yan at nag-queen takes rook. So ito po, yung nakikita kong paparating, bishop C2 at kakainin po yung knight. At nag-queen E2, kung sa bagay may depensa pa naman, ano? Nag-bishop C2 pa rin, daani na sa palit-palitan na, lamang na sa material exchange di ba? Daanin sa nag-E4 at tuluyan na pong talagang nawindang ang posisyon ni Perusia. Tingnan niyo po ang evaluation bar, no? Talagang mangiyak-ngiyak na ang puti dito. Pero dapat daw po ang tira dito ay queen B5 check at nag-king D8. Iba diskarte ni Wesley, no? Parang mga nagpapacheck lang siya, no? Pero walang kwenta yung check. Pag king D8 walang kasunod eh. Yun pa rin ang threat eh. Babalik pa rin yan, tendency. Galing ang style ni Wesley ngayon balik tayo sa E4 at dito po mga kamatya, sinimplihan na lang ni Wesley ang mga bagay-bagay sa kanyang huling bitaw na tira, nag-rook H8 na pa-resign ang isa sa mga nagpapahirap sa kanyang player, naka-teammate ni MVL. Rook H8 resign. Bakit po? Kasi pagka kinain, syempre obvious na obvious, may sundot ng check sa dulo, totally hopeless, very passive, exchange na lang yan dyan. Pag check dito, isang check lang yan baba, walang kasunod, kaya talagang totally
hopeless. Pagka ganon, at halimbawa umiwas naman, may rook G1 check, harang, may bishop takes D1, kain, mayroong rook takes fatal, mga kamatsas. Fatal. Etc. etc. Okay po. So, nako, wag po muna kayong aalis, mga kamatsas. Matindi po yung susunod natin. Kasi yung susunod nating laban, talagang yun ang nag-champion sa rapid section. O, hindi pa naman overall champion kasi may blitz pang paparating. Pero, pag-aralan natin itong matindihang laban, white dito si Niemann, ang sinasabi nilang mala-engine tumira. Pero hindi online po ito, face-to-face na to, mga kamatsas. Kaya hindi dapat paghinalaan si Niemann. At ang number 1 Poland player na si Super GM Jan Krzysztof Duda. Napaka-crucial po ng game na ito at may nag-champion na. Sa rapid section pa lang, nanguna. Okay, ang ginawa dito ni Niemann, nag-E4 at nag-E5 si Duda. Knight F3, Knight F6, tinirahan po ng tinatawag na Petrov defense. Knight C6 kasi yung lagi natin nakikita, no? Paroy Lopez, Pagyoko Piano, Italian game. Pero this time, Petrov defense, Knight takes E5, mainline to eh. Knight takes E4. Nagdi-D6 muna yan pag atras saka kinakain yan. Pero pag kinain yan, pwede rin naman, yun nga lang, ang alam ko po, drawist variation tong Knight takes E4. Queen E2 atake, Queen E7. Pag kinain po kasi, may D6, may counter lang. Kinain, D6. So, hindi pa rin naman makakaalis yung knight kasi nga nakapin. D4, kinain, kain, and knight C6. Ito yung modern eh. Modern approach to. Nung araw, hindi tinitira to, mga kamatsas. Yung nagpapa 1 pawn down yung black. Nagpapalugi ng isang pawn. Pero, bagamat nalugi ng isang pawn ang black, pero unti-unting babawiin yan. Nag-knight C3, bawi na nga. Pero dito, mga kamatsas, pihit muna tayo konti. What if ayaw ipabawi? Paano kung mag-bishop B5? Para hindi muna makain yung pawn E5 at nakapin yung knight. Ano meron? Magbi-bishop D7. So ito pa rin ang threat. Knight takes E5. O di lagyan natin ng F4 para talagang matibay yung pawn E5. Ang gagawin po, ito pa rin. Knight takes E5 pa rin pala. O nga pala, no? May ganun pa rin pala. Oo. So pag nag-knight takes, pag bishop takes, knight takes, hindi pa rin makakain doon dahil nakapin. So, diretso pa rin. May exchange pa rin ng malaon. Okay? Knight D2, then castling. So, yan. Pinakita ko lang sa inyo, mga kamatsas, at yung evaluation bar dito ay pumapabor pa rin sa black. Okay? Kaya dito, mga kamatsas, hindi na dapat hangarin ng white na i-maintain yung advantage pawn. Kundi, i-convert na lang sa development. Queen takes E5, takes. Nako, naalala ko dito si Wesley. So, queen to queen. Malakas si Wesley dito pag wala ng queen. Knight B5, inatake ni Niemann ang pawn C7. So, nag-insert kagad ng pang-ilang. Bishop B4 check. Ba, talagang matalas din yung mga diskarte ni Duda. Bishop D2 inarangan, kinain-kain. Nako, mayroong rook E1 na paparating, may pang-pin. Nako, delikading Nag-king D8. Napilitan po si Duda na yung king niya ang ipang depensa sa C7. Pwersado naman yon para makaiwas din po sa paparating na rook E1 na malalagay sa alanganin yung knight. At nag-rook E1 pa rin, takbo na. Bakit dun tumakbo, no? Hindi ba pwede dito? Binarahan kasi yung bishop dun eh. Tingnan natin. Bishop C4, ayun no, panay ang pakawala ni Niemann ng mga kakaibang diskarte. Knight B6, pag kinain kasi yon may rook F8, may counter kain sa F2. Bishop B3, nag-bishop D7. Okay, Knight C3 balik. At nag-A5. Yan na po ang novelty sa opening na to. Bago na inilabas ni Duda. Kasi po, sa old line, may tumira ng simpleng rook F8 lang para simpleng depensahan lang yung F7 pawn. Pero itong A5, na-realize kasi ni Duda, bakit kailangan depensahan pa? Pag kinain naman yung F7, rook F8 pa rin, may counter kain naman sa F2. So, yun ang logic niya. No? So, A5, para maka-insert din ng atake, A4 sa bishop at the same time. Kaya, nag-king C1. Rook F8, dinipensahan na. Ano kaibahan? Wait lang po, mga kamatsas. Ano kaibahan? Pag nag-A4, bishop takes. Pagka gumanon, may bishop H5. Pagka kumain, may bishop F3. Ay, grabe. Oo nga, no? Oo nga.
na yung king pag iwas C1, wala nang rook takes F2 with check. At mangyari, delikading ang tore ngayon after na malak ng bishop, madepensa ng G2. Dalawa po ang threat para atakihin ang tore. Knight E4 and Knight D1. Huli, saan ka pupunta? Mauobligang ipangkain na lang yan. May-exchange down dito ang black. Yan, sana po naintindihan nyo mga kamatyas. Ano? Yan ang paparating na kakaiba. Okay, balik po tayo. Ayan, sa atin pong Summer Chess Clinic. Nako, may mga endgame lessons tayo doon. Kung kayo nahihirapan sa endgame, mag-enroll na po kayo mga kamatyas. Meron po akong ituturo sa inyo mga techniques sa endgame. Okay, balik tayo. Rook F8, depensa sa F7 at nag-A4. Okay, para hindi na makatulak ng A4 at mailang pa ang bishop sa B3. Nag-C6 lang dito para ang purpose, yung king ay maiangat. Bakit kailangang iangat? Para yung tore magamit. O passive kasi yung tore sa A8 kung ang king humaharang sa daraanan ng activity ng tore. At nag-H4, okay? O yan, ito na po, pure endgame tong laban na to. Ano? Pure endgame eh. Kaya maganda to eh. It's a matter of endgame technique ang labanan. H5, gaining space sa king side para may option ang white to play rook H4. Rook F4 and rook E4. So mai-maneuver ang rook mamaya. And meron din pong technique na pwedeng i-H6 sa isang banda. Para yung pawn maihatid na doon kagad, no? Pero pinigilan dito ni Duda. At nag-rook to E3 muna. Teka muna mga kamatyas, ano? Pihit lang ulit tayo. What if rook E7 may threat pa sa pawn F7? Ano mangyayari? Magro-rook E8 lang. Okay. Pero para sa akin kasi maporma to eh. Napopormahan ako sa tore, no? O pag kain, rook F8, ayun, may bawi na. And no chance na for the light square bishop na mailak papunta sa F3. Kasi yung H5 kasi okupado na eh, wala nang ganun-ganun eh. No? O, so tendency niyan, iba-battery, tapos may knight C8. Pamuwersang exchange ang mangyayari. Kain. And slightly better for black ang lalabas. Bakit po slight? Kasi yung pawn H5 ang nakikita ko medyo alanganin dito at mas malapit yung king papunta sa sentro. Slight lang naman. Slight advantage. Kaya nilagyan ng ganyang evaluation bar as negative 0.52. Okay. Kasi po, mga kamatyas, para sa inyong kaalaman, pagka ang numerical value ng evaluation bar ay negative, pumapabor yun. May negative sign, pumapabor yun sa black. Pag positive, pumapabor sa puti. Okay? Balik tayo dito. So, kaya nag-H6 muna. And nag-rook E3, rook A E8. Ayun na, ayaw nang patagalin ni Duda na makapenetrate pa ng magandang position. Pero nag-rook G3. Yun din po ang isa sa purpose na maganda yung mailagay yung pawn sa H5. Pag rook G3, atake sa G7, hindi basta-basta makatulak kasi may pang-en passant capture. Yan po yung maganda dyan. Ano? So, rook G3, pressure sa G7, at G5 pa rin. Okay. Gets ko na. G5, ang idea ni Duda, pagka nagkainan yan dyan, in-passant, bubukas din naman yung F, pressure, at pwedeng maka-counter sa F2. Pero in-passant pa rin. Capture. Miniman, kain, nag-F3. Sinave niya muna yung pawn F2, pero dito po, oo nga, parehong naka-threat ang mga tore sa pawns na yan. Alin ang pipiliing depensahan dyan ni Duda? Dinipensahan yung G6, napingas na nga yung pawn H6. One pawn up, maliwanag si Niemann dito. At Chumek, angat, and nag-rook E7 para walang check din. Nag-rook H1, check, baba, and nag-knight D7. Okay, kasi po yung knight dito medyo patay ang activity. So gusto ni Duda na lagyan ng mas kapaki-pakinabang na pwestuhan ang knight. At nag-bishop to C4, knight E5, bishop E2. Okay, medyo panibagong tiyagaan na naman to. Naalala ko tuloy yung mga tiyaga-tiyaga, ikot-ikot ng Pilit Boys team leader na si Magnus, no? Kung paano niya gapangin. O rook D4, okay, rook D4 para mapigilan din yung F4 na pampaalis sa knight. Okay, may pamigil. At nag-rook D1, okay? Samantalang si Niemann, tinatrabaho niya, trim-trim, bawas-bawas ang pyesa dahil lamang nga siya ng isang pawn. Pinatungan, battery, at kinain-kain. Yung nga lang po, medyo masama yung pwesto ng tore dito, no? Pangit eh. Nag-B3 muna. Okay, para ma-secure na pag-alis ng knight ay walang kain ng tore sa A4. At nag-king D6,
Knight D1, maneuver na. King E6. Ayun. Bagamat parang natural ang tirang yan, pero bad move sa computer. Dapat daw po is King E7. Grabe naman yun. Para pupunta doon. Grabe, E6 sa E7, ano? Tingnan natin ang difference. So, King E6, Knight E3, Rook H4, King D2 angat lang. So, para walang check. Rook D4 check ulit. King E1 lumipat na. At nag-Rook B4. Ano idea? May kain dito, kain, tapos Rook takes B3. Oh, may mga ganun, ano? Pero kinain na kagad dito ni Niemann yung bishop, king takes at nag-Rook H3. Okay, at last, nakawala na mga kamatyas kasi nga may bishop na nagbabantay kanina pa eh. Nag B5, yan naman ang purpose ng Rook B4 ni Duda. Makabasag dyan sa queenside kagad. Kinain-kain at takbo kaagad doon sa dulo para maggamit na po kaagad, no? A4, kain-kain, check muna, ganon, and Rook A8. Ayun, para malimitahan ang galawan ng A pass pawn. At nag G5, okay, para pang-control din naman sa F4 mamaya na gagawin ng King D2. Pero nananatili pa rin po mga kamatyas na 1 pawn up dito ang white. Pero kailangan pa rin ng iba yung tiyaga para ma-convert itong endgame na to. Rook H4, threatening Rook H2 to attack the G2 pawn. Pero nag-check, King E7, Rook A5 threat ang knight, King F6 at nag G4. Ayun, yun nga lang, pagtira ng G4, nakalak, no? Paano ngayon yan? Na-disconnect ang depensa ng tore sa A4, nag Rook H3. Kumounter. Kinain, kain. So ito po, very important rook and pawn ending. Saan ko ba ituturo yun? Parang sa ano eh, meron na ba sa intermediate? Pero ang alam ko po, meron sa advanced lesson na from basic na pabigat ng pabigat yung lesson ng rook and pawn ending. Kasi ang rook and pawn ending po, isa sa importanteng pinag-aaralan yan pagdating po sa ano talaga. Kasi lumalabas yan, madalas lumabas sa game to eh, rook and pawn ending. Kaya very important na ito po'y matalakay sa ating Summer Chess Clinic. Ayan, sa mga gustong mag-aral ng Rook and Pawn, mag-enroll na po kayo mga kamatyas. Malapit na po ang start. No? May 8 na ngayon, so ilang araw na lang magi-start na. Okay, Rook E4. Ano po idea ng Rook E4? Kaya ginanyan ni Niemann para hindi maka-join ang Black King sa activity at pipigil sa C-pawn. Ito na po kasi yung unti-unting igagapang dyan ni Niemann eh. Yung C-pass pawn. Rook G3, baliwala eh. Ayan, ito napakaganda. Very important move ang C3. Bakit? Patatawirin ang king bago itulak ang C pass pawn. Yan ang mga teknikan. Kasi pag tinulak, nakatulak, pero nananatili pa rin nakabakod yung tore sa king. So itong C3, unti-unting itatawid muna yung king saka itutulak at hindi nababakuran ng tore. Okay po? Nag-Rook F3, King C2, King G6, C4, ayan na nga po ang papagapang. Pero bakit kaya, kung sa bagay, nagets ko na, no, itong tore, bababa rin yan dyan eh. Hindi naman pwedeng mamimaintain lang yan dyan. O C5, yun lang. Hilaw pala yun? Rook E8 muna. Ay, grabe mga teknikan to Ha, talaga? Rook E4, paano kung gumanon? Double yan sundan, oo pala, may Rook F8 check pala. Oo nga pala, no. Nakatungtong nga pala yung king sa F-file. So pagka gumanon, kakainin lang. And i-convert po sa very simple king and pawn ending yun. Ayan po mangyayari. Tapos pupunta yan sa dito, kain dito, kain, ganon. Yan. Okay. So ito po ay nasa beginner. Nasa beginner lessons to, tong basic king and pawn ending. Gusto niyo matutunan ng basic king and pawn ending, enroll po kayo mga kamatyas. Okay. Balik tayo, no? Rook E8 pala ang genius move doon. Grabe pala yun. Teka muna. Isa pa mga kamatyas, isa pa po. So, pasensya na po Pagka nag-Rook E8, what if mag-Rook G3? I-threat yung pawn sa G4. Pinababalik naman. Paano kung bumalik uli dito? Sabay dito lang. Ayaw ipatulak C5 eh. Teka muna mga kamatyas, Naiwagaan ako dito. Wait lang. Okay. Nung tumira ng C5, natirahan ng Rook A3, good move. Kasi hahabulin, may Rook A5 sabay check. Pag nakuha kasi yung pawn, tabla. Kailangan hindi ibigay yan. C6, nag-Rook. Ayun, bumigay. Grabe pala to, no? Pagka C6 pala,
Halos drawish pala to. Dapat makita yung rook A8. Talaga? Paano kung gumanon? Sige nga, teka lang mga kamatyas, ano? Pagka gumanon, ganon. Rook C4, may King E6. Eh di ang idea, ito nga nakikita ko idea eh, na tipong dito kasi pupunta. Diyan kasi pupunta kasi iniisip ko dito. Pag diyan kasi talo. Talo. O, talo eh. Kasi pag kinain-kain, o di King F5 kain, sabi King H6, wala na. Makakapromote talaga yung pawn pagka ganun, ano? So, pero ang technique, dito pupunta para yung king, walang magawa. Pagka gumanon, dito lang oh. Hanip yan, hindi pala kukuntiryahin kainin yon. Yung king, bantay lang muna dyan para yung king di makalapit sa G-pawn. O, nakita nyo po hiwaga ng endgame. Paano kung chumek? King F4, papasok eh. O, check. Dito uli. Tabla. O, nakita nyo po, kahit lamang ng isang pawn, tabla. No? Yan ang kahalagahan ng nag-aaral ng endgame. Advanced endgame. O, balik tayo mga kamatyas. Ang husay naman ng endgame na yun. Ano? Galing ah. O, so ginawa, nag-rook A7. Ano diferensya ngayon? Bakit natalo yan? Bakit losing? Ayun, natumbukan ni Niemann ang King B3. Good move. Rook C7, Rook C4. Doon, ay oo, iskwalado. Nakatouch kagad. Kasi po dito mga kamatyas, no, kung dito pupunta, may King B5. Nakatouch na yung King sa C6 eh. So ito na yung paparating. Rook D4, papaalisin na yung King. Wala na pagkaganyan. Wala na, iba na yan. Yung pawn nandyan na, yung king nandyan eh. Na-maintain eh. So, may diferensya. Balik tayo. Pero ang ginawa, nag-rook C8, king C5, king D8, rook D4 check, king C7, rook D7 check, king B8, and king B6. At dito po, nag-resign na si Duda. Bakit nag-resign? Ito po kasi mangyayari. Ayan na, halimbawa, mag-rook F8, check muna dito. Tempo muna. Tempo. Ano purpose ng tempo dyan, coach? Tira ka muna. King A8, rook A7 check. King B8, C7 check. King C8, rook A8 check. King D7, rook takes F8. Ayun mga kamatyas. Para makita na talagang panalo ang puti. Grabe, napakahiwaga talaga ng endgame. Daming kaalaman dapat i-apply talaga at dapat malaman in advance. Kaya yung akin pong online summer chess clinic, talagang, pagkatapos nun, hindi po pwedeng wala kang matututunan mga kamatyas. Baka hanap-hanapin mo pa nga mag-request pa kayo na, Coach, isa pang pasada, baka meron pa talaga. Dahil napakaraming pinag-aaralan sa chess mga kamatyas na very important na magamit nyo sa practical game. Kaya, kung ako po sa inyo, itry nyo na mga kamatyas. Kung di nyo magustuhan, sa next na pagkakataon, huwag na kayo mag-enroll. Pero pag nagustuhan nyo, mga kamatyas, at na-interest kayo, tuloy-tuloy nyo. Malaking bagay. Okay, pero subukan nyo muna ngayon. May 12 po ang start, May 11 po ang deadline ng ating registration. May beginners, intermediate, at may advanced. Paano malalaman saan kayo papasok? Meron pong module. Merong mga topics doon. Tingnan nyo yung module ng beginner, intermediate, at advanced. Kung meron kayong mga topics na parang hindi pa klaro sa inyo, doon kayo mag-enroll. Hindi pa pala kayo klaro doon eh. So, ayun po. Nasa Google link lang na makikita nyo sa comment section below ng video na ito. Click nyo lang. O kaya kung talagang wala kayong Google, hindi nyo mabuksan, mag-message lang po kayo sa Kamatyas Messenger. I-assist po namin kayo paano kayo makaka-enroll. Okay po? Maraming salamat mga Kamatyas. At ito po ang standing so far sa results ng rapid section na ito. Hindi pa po tapos to mga Kamatyas. Meron pa pong mga paparating na yung blitz. Ayan, okay? So, nangunguna si Niemann, gabuhok ang lamang kay Wesley So. Gabuhok pa lang yan. Hindi pa naman dikit-dikit lang. Fedusib, 11 points. World Champion Gukes, 9 points. Tied sila ni Fabiano Caruana. Duda with number 6 spot. MBL, nandito rin pala. Grabe, nandito pala si MBL. Ngayon ko lang nakita. Kontrapelo ni Wesley yan ah. Naglaban ba sila? Anong score nila ni MBL? Kontrapelo niya yun eh. Tabla. Tabla pala. Tabla. At least di natalo si Wesley na. Nagbabago na si Wesley, nagka-transform siya ng mas malakas ngayon. At ang World Championship Challenger, pang-8. Yun, medyo parang kasi galing long game tong si Sindarov eh. Galing long game tapos biglang nag-rapid. Naunawaan natin. Makakapag-adjust pa rin naman yan. Pero sa long game, mabigat yan si Sindarov. Long game yan eh. Long game yun eh. Pero ito, rapid kasi ito eh. Ferusa,
Number 9 and Wojciech Radoslaw pang 10. Abangan po natin ang magiging resulta naman ng Blitz section mga kamatyas para malaman talaga kung sino ang mag-overall champion dito po sa Grand Chess Tour, no? And the Super Rapid and Blitz sa Poland. Maraming salamat po mga kamatyas at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates, God willing.